So naalala ko parang 2 days ago, si Doc Lawrence yung nag-present, which is yung parang herd management. Tapos kahapon yung housing tsaka yung nutrition. So pag pinagsama-sama kasi natin yung housing, nutrition tsaka health, yun yung herd management. So ngayon naman specific topic tayo on herd health management o yung sa kalusugan ng ating mga kalabaw sa ating farm or sa yung mga inaalagaan nating kalabaw. So may konting outline lang yung presentation ko. Biosecurity, farm biosecurity measures, prevention and control ng diseases, paano tayong mag-exam ng kalabaw pagka possible na may sakit ito, ano ang mga samples at paano natin i-prepare ang samples para i-submit sa laboratory. At syempre, yung mga common dairy water buffalo diseases. Pero syempre sa diseases, hindi ko na sinama lahat. Kasi pag, kagaya nga ng sinasabi namin, pag sinama namin lahat to, kulang yung oras natin at baka abot. Kasi usually, pag tinuturo sa vet school ang diseases ng isang hayop, isang semester yan. So medyo mahaba talaga yung kakailanganin natin pag i-discuss natin lahat. So namili lang ako ng mga sakit na madalas na nakikita or dapat nating iniiwasan kapag tayo nag-aalaga ng kalabaw natin. So sa herd health management, may mga sakit kasi na nakakahawa sa tao kagaya ng zoonotic diseases. Pero maliban sa effect nila sa tao para magkasakit, ay may epekto rin ito sa ating mga hayop, kagaya ng pagbaba ng production tsaka marketability ng animal products. Sino nga ba namang tao ang gustong mag-consume ng produkto ng hayop na galing sa may sakit? Siyempre, kahit sino naman ayaw natin ganyan. So, ang proper health management ay ginagawa natin para ma-decrease or maiwasan natin ang human health risk. And, siyempre, para maging optimum ang animal productivity natin. Siyempre, mas gusto natin ng kumita, pero syempre mas gusto rin natin na walang walang masasaktan or walang mahawang tao dun sa pinuproduce nating ah, mga animal product. And pwede natin pagkaroon ng proper health management through disease surveillance. So, titignan natin kung ano yung estado ng farm natin, kung may sakit ba itong mga hayop natin o wala. And if meron, we do disease investigations para in the future, maiwasan natin yung pagkakaroon pa ng sakit ng ating mga hayop. And lastly, yung mga nakikita nating hayop na may sakit is we should do quarantine or isolation para maiwasan natin yung pagkalat ng sakit sa farm natin. Sa lahat ng herd, ang pinakagusto natin ginagawa is to prevent the pagpasok ng sakit. Pero syempre, hindi naman din natin yan may iwasan kasi syempre, preventive nga siya eh. Possible talaga may makapasok. If ang sakit ay nakapasok na, we should do detection and isolation. And if nakontrol na natin, we should do reduction. If mas kaya natin, we do eradication or pag-alis ng mga sakit na to sa farm natin para syempre mas healthy yung herd natin at isa pa, sure tayo na healthy rin yung pinuproduce natin animal products. We do prevention via biosecurity o paglalagay ng mga biosecurity measures which is included naman dito sa PowerPoint po. Detection and isolation is we do prevention and control of common diseases through diagnostics and sampling. And syempre, reduction and eradication through preventive measures and control measures na pwede natin ibigay sa ating common diseases. And lastly, kaya importante ang herd health management is ang diseases nga kasi destroys animal productivity. Siyempre, hindi naman tayo nagpa-farm para mag-alaga lang. Kailangan din natin kumita. Siyempre, pag mas healthy yung animal natin, mas maganda yung production natin. Ang equals naman lagi niyan is monetary value or kumikita yung herd natin, which is may inganyo kayong mas palakihin yung herd nyo or mas ipagpatuloy natin yung pag-aalaga ng ating mga hayop. Okay. Ang biosecurity is policy measure siya or kayo dapat yung nagpapataw nito sa mga sarili ninyo kung ano ba yung kaya nyong i-provide na biosecurity dun sa mga animals ninyo. Siyempre, depende ito sa location nyo, depende ito sa budgetary constraint, siyempre. Basta ang mahalaga dito is we protect the animal at siyempre kayo sa mga sakit na dinudulot ng zoonotic pathogens or ng biological agents. Ang
Ito kasi ay preventive measure siya. So ibig sabihin, kahit na sabihin natin may gamot ang isang sakit, mas mura pa rin kasing i ilagay ang biosecurity measures kaysa maggamot tayo ng hayop. Kasi pag naggagamot na tayo, ibig sabihin nun, may sakit na and medyo nababawasan na yung productivity ng animals natin. So vital ang biosecurity management sa reduction ng zoonotic diseases or infectious diseases na maaaring dalin ng hayop, ng tao, or ng sasakyan natin sa ating farm. Kaya usually pag nagpupunta kayo sa mga farms na malalaki, napapansin nyo, it's either pinagpapalit kayo ng damit, pinagpuputpat kayo, or hindi kayo hinahayaang basta-bastang makalapit sa hayop. Kasi ang reason niyan is iniiwasan natin yung pagdadala ng mga bisita papunta sa isang farm ng mga sakit na maaaring dala nila. Or pwede rin na iniiwasan din natin na yung mga bisita natin ay mahawa dun sa mga hayop natin na may sakit dun sa farm. Kaya usually ang ginagawa, hindi talaga pinagsasama yung hayop tsaka yung mga bisita natin o hindi talaga pinapalapit. Yung mga ganung practices is part of a biosecurity measure. Pero sa PCC, pagka may kopya kayo ng aming dairy handbook, meron kaming biosecurity measures na tinatawag na meron kaming acronym na tinatawag na STAIRS. So yung unang S ay tinatawag naming sanitation. So napakahalaga ng cleanliness ng isang farm, ng isang herd sa biosecurity measures. Kasi pag malinis ang farm mo, ang ibig sabihin nun, nababawasan yung chances o yung risk na magkaroon ng infection, especially bacterial growth. Kaya napakahalaga ng sanitation kahit saan namang workplace and especially sa farm na nag-aalaga tayo ng livestock, which is alam na nating buhay at possible mamatay ang mga hayop natin. So napaka-importante ng cleanliness sa isang farm. Secondly is traffic. Kagaya nga ng sinasabi ko kanina, we limit the movement of animal and humans and their interaction. So ang ibig sabihin nun is we limit the interaction between the human and the animal. Kaya nga natin kinukulong ang animals natin into housing is para malimit natin ang pagko-commingling ng iba't ibang age ng hayop. Kasi at different ages ay may iba't ibang tolerance na rin sila sa mga sakit natin. Siyempre yung mas bata, gaya naman din sa tao, yung mga bata ay mas prone magkasakit compared dun sa matatanda. So pag inisip natin na wala tayong traffic or wala tayong limitation ng movement sa isang farm at magkakasama ang bata o ang calf natin at ang adult, mapapansin natin na pag nagkasakit ang adult, sigurado may sakit din ang calves natin at possible na na sila yung mortalities or sila yung mamatay due to the difference in immunity ng magkakaibang ages ng ating alagang hayop. Third is assessment, which is, dito na nagkakaiba-iba kasi ang biosecurity plan ay nagkakaiba-iba depende sa farm nyo, depende sa tolerance nyo sa mga gusto nyong gawin at sa workflow ng isang farm. Meron ditong design, implementation, communication, and review. And kung sino ang farm manager natin at ang farm veterinarian natin, sila usually ang gumagawa ng assessment para maagawa tayo ng isang farm-specific biosecurity plan. Fourth is isolation. This is managing risk o yung paghihiwalay ng mga animals na may sakit to healthy and to minimize the commingling of sick and healthy animals para ma-manage natin yung sakit o yung pagkalat ng sakit sa isang herd. Fifth is resistance. So usually, kagaya nga sa lecture kahapon, nutrition and comfortable housing is very important sa isang management ng isang farm. Kasi pag maganda ang nutrition, maganda ang housing at samahan mo to ng vaccination, ay nalilimit natin ang possibility ng infection sa isang herd. And lastly, yung last S is security, which is pag pinagsama-sama mo yung nauna, yung sanitation, traffic, assessment, isolation, and resistance, ito yung security natin. Ito encompasses protection ng diseases, yung mga masasamang loob na gustong pumasok sa farm mo, and contamination. And isang importante sa security is we identify our visitors para pagka nagkaroon ng contact tracing, for example, nagkasakit yung herd,
na alam naman natin na never nangyari yun sa isang herd pa sa history niya. Pwede nating balikan kasi yung mga, sino ba yung mga naging bisita natin, and we do contact tracing kung possibility ba na dala ng isang visitor yung sakit na yun sa ating herd. Ang general objectives kasi ng biosecurity measures is ayaw natin na magkaroon ng infection from animals to animals. And syempre, animals to humans. And baliktad din. Hindi lang ibig sabihin, hindi lang, ang zoonotic disease kasi is hindi lang animal to human. Pwede rin human to animal. So, ang gusto talaga natin is walang spread ng infection kaya nagkakaroon tayo, naglalagay tayo ng biosecurity measure. Or if di kasi natin maiwasan na walang sakit ang isang farm kasi nga sabi ko livestock and contaminated kasi ng bacteria ang katawan natin pare-parehas. It's to lower the occurrence or incidence of infection sa farm to a level na alam natin na normal siya. And lastly is to prevent entry of diseases from outside source, especially kung ang herd natin is medyo matataas yung value or yung mga high genetics yung ginagamit natin na animals, syempre mas maggagawa tayo ng mga measures na maiwasan natin magkasakit at maging mortalities yung mga alaga natin.